Hello guys, sa video na to tatalakayin natin ang transformer bank. Kung ano ibang ah, klase na transformer bank na ginagamit natin. So, sa transformer bank dapat para makuha natin yung ratio ng transformer bank, dapat naka phase value yung current tsaka voltage ng transformer natin. So, una natin tatalakay in Y-to-Y connection. So, Y-to-Y connection, so itong ginagamit sa karaniwang ginagamit sa mga balance load na mga natin transformer. So dito ang line voltage saka phase voltage is naka equal siya if i-multiply natin yung square root 3 yung phase voltage natin. So yung phase voltage dito saka line voltage is magkaiba yung niya, para makuha natin ito B phase, ito yung B line. Ang B line voltage equals to square root of 3 phase voltage para makuha natin yung line voltage. While sa current naman sa Y connection, phase voltage ay phase current saka line current is equal lang, since isa lang yung dinadaluyan ng current natin sa transformer. So dito naman tayo sa delta connection. So delta connection ay ginawang ginagamit sa sa mga continuity load na kinakailangan natin ng continuity mga load. So ang phase voltage saka line voltage ng delta connection is equal lang man siya, dahil ang phase voltage saka line voltage dito is parehas naman siya. Kung kunin natin yung voltahe ng natin, phase saka line, equals lang siya. Dito magkaiba lang sila. Ang magkaiba dito is yung line current saka phase current, since ang phase current is dito siya nakalinya, saka line current is papunta dito. So meron tayong formula niyan na line current equals to square root of 3 times phase current. So yan yung mga connection ng delta connection. Dito naman tayo sa delta Y connection. So ang delta Y connection, ito yung karaniwang ginagamit sa kung kailangan natin mag step up sa natin galing sa sa power grid, para may na lang yung current na dadaloy sa transmission line natin. Kailangan natin siyang i-step up ang voltage para yung current niya may na lang. So dito sa delta connection, alam naman natin yun na yung line voltage at phase voltage ay equal lang, change, and then yung current niya is line current equals to square root of 3 phase current. Ito yung sa sa delta connection to. Tapos sa Y connection naman, yung line current saka phase current is equal lang, since same lang sila ng dadaluyan ng wire. Saka sa phase voltage saka line voltage, sa line current ay line voltage equals to square root of 3 phase voltage. Ito yung connection, mga formula sa Y current. Sa Y delta connection, this connection is reverse of delta Y system. So ito namang Y delta connection is yung kabaliktaran sa kanina na delta Y connection, dahil ito ginagamit naman ito kapag kailangan natin mag-step down ng natin voltahe. So dito para sa doon sa nauna, ang Y connection is ang line current sa phase current is equal lang. Tapos yung then voltage sa phase voltage is equal to square root of 3 phase voltage, yung sa line current. Sa phase sa delta connection na naman, yung line voltage sa phase voltage ay equals lang. Tapos yung line current saka phase
current is i-multiply lang yung phase current na square root of 3 para ma-equal tayo sa makakuha tayo ng line current. So sa next slide, meron akong example para mas lalo pa natin maintindihan yung transformer. Meron tayong sample sa Y delta connection. 3-phase 330 is to 1 step down transformer. I connected Y delta for stepping down the 132 kV 3-phase transformer voltage. Determine the secondary line voltage. So, nahanap dito yung secondary line voltage. So, meron tayong 132 kV. Ito yung line voltage sa Y connection natin sa primary. And then, hinahanap natin dito yung secondary voltage ng delta connection. Since para mahanap yung natin, yung secondary voltage, kailangan natin ng kunin yung phase voltage ng Y connection, which is from the formula ng B line equals square root of 3B phase. Makakuha tayo yung come up dito na formula na B phase equals line voltage over the 3 phase. So 132 kV ng Y connection natin, divided by square root of 3, makakuha tayo ng 76.21 kV. Ito yung base voltage ng natin, Y connection. And then since meron tayong ratio na 30:1, and then meron na tayong base voltage na 76.21 kV pala, at so makamap tayo ng equation na ito. Ito yung equation natin. So since meron na tayong B phase na 76, so makakuha natin yung secondary voltage ng delta connection natin, na secondary transformer natin. So substitute lang natin yan dito. So galing dito na equation, makakamap tayo na equation na ito. Phase voltage ng secondary equals to phase voltage ng primary, tapos 1 guys, since cross multiply lang, over 30, since 30 nun yan, ganyan, equals to, substitute lang natin yung phase voltage natin, 76.21 over 30, makakuha tayo ng 2.56 kV, which is phase voltage ng secondary transformer natin. Since ang hinahanap dito secondary line voltage daw, since ang phase voltage sa line voltage is equals lang, so ito yung final answer natin, 2.54 kV. So, next example natin, delta Y connection. A 3-phase are connected delta on the primary side and Y on the secondary side. Step down voltage 32 volts to 460 volts. Calculate the ratio of the transformer of its transformation of its transformer. So, meron na tayong line voltage sa delta natin na 13,200 volts. Line voltage sa phase voltage pala ito, since naka delta connection yung primary natin. And then sa sa secondary transformer natin na naka-Y, meron tayong line voltage na given na 460. So 460, so from the formula na line voltage equals square root of 3 times phase voltage, makakuha tayo ng equation na ito, which is substitute lang natin yung line voltage natin na 460 divided by square root of 3, makakuha na tayo ng phase voltage ng Y connection natin, which is 265.58 volts. Tapos may nahanap natin, since meron na tayong phase voltage sa primary sa phase voltage ng secondary, makakuha na tayo ng ng ratio natin, phase voltage primary sa phase voltage sa secondary. So substitute lang natin 13,200 over 265.58 ratio ng transformer natin na nakakonect ng delta to Y is 49.7. Makikita nyo na hindi kaagad natin natin dito, since ang voltahe na to is hindi naka phase to phase, since sabi kanina
nung unang slide na voltage and current ng transformer bank ay dapat voltage and current ratio ng transformer bank is dapat naka-phase value siya. So, kailangan muna natin kunin yung phase value ng bawat side ng primary sa secondary para makuha natin yung ratio na hinahanap natin. So, yun guys, sana may natutunan kayo sa video na to. Like and subscribe. Salamat.